Hindi umuusad ang ating bansa ngayon sa larangan ng sports at ang isa sa mga sinisisi, ang mga National Sports Association na siyang nag-aalaga sa mga atleta. Pati sports o palakasan nalulod na raw sa politika at isa sa makakasagot sa isyu na yan, si Peping Cojuangco. Sa panig po ng Philippine Olympic Committee, narito ang ating talakayan para sa araw na ito. Kaugnay natin, si POC President Peping Cojuangco, regular host. Taong 2005 nang mahalal sa pwesto bilang Pangulo ng Philippine Olympic Committee o POC si Peping Cojuangco mula sa botohan ng 49 na miyembro ng National Sports Association. Bukod sa pag-host ng radio program ng POC kung saan hinaharap niya ang problema at reklamo ng mga atleta sa bansa, ang pangunahing tungkulin niya bilang POC President ay masiguradong makakalahok ang Pilipinas sa Olympic Games, Asian Games, Southeast Asian Games at iba pang international athletic competitions. Itong mga sports leaders, nilapitan ako. Kung pwede lamang, tulungan mo na kami. Total, nakikabisado mo na. Ako naman, nasa isip ko, pagiging presidente ko, siguro ito para ceremonial, tiga-diskurso, tiga-cut ng ribbon, mga ganun, tiga-meeting. Pero it turned out to be a full-time job. Sa kanyang pagkakaluklok sa pwesto, isang malaking hamon na agad ang sumalubong kay Peping dahil sa gaganapin ang 23rd Southeast Asian Games o SEA Games dito sa Pilipinas mula sa ika-27 ng Nobyembre hanggang ika-5 ng Desyembre noong 2005. Ang budget ng ating gobyerno nagkakahalaga ng 245 million pesos. Ito ay tinuturing na pinakamababang pondo sa kasaysayan ng SEA Games. Dahil dito, binigyang parangal si Peping ng International Olympic Committee o IOC para sa matagumpay na paghahanda sa SEA Games. Ang IOC ang komite kung saan nakapailalim ang POC bilang isang pribadong organisasyon. Ang IOC ang may likha ng mga palarong pang-Olympia na nakabase sa Lausanne, Switzerland. Nang araw na sinilip namin siya sa kanyang tanggapan at radio program, bisita niya ang ilang exchange student mula sa China. Dito nagpalitan sila ng opinyon sa kung paano makakapagtulungan ang dalawang bansa sa larangan ng sports. Ang Philippine Olympic Committee kasi sa pamumuno ni Peping Cojuangco hindi rin nakakatakas sa batikos. Sa katunayan, inulan ng intriga ang POC noong nakaraang taon. 1-0! 1, 2, 3! Nanalo ang Philippine Dragon Boat Federation na lumaban at naging kampiyon sa 200-meter race sa 10th International Dragon Boat Federation World Championships na ginanap sa Tampa, Florida noong nakaraang Agosto. Yung pagtanggal sa amin, yung pag-terminate as a National Sports Association, yung kini-question namin kasi wala siyang due process. Sa kabila ng mga intriga, nais daw ni Peping na mapaunlad ang larangan ng sports sa ating bansa. Sa tingin niyo ba, ito ang susunod na mission ninyo? Ang pagsasaayos ng ating mga NSA? Right now, it's a mission that I'm really entertaining. It's a full-time job. It's not impossible. Kahit hindi direktang humahawak ng budget ang POC bilang isang private sector na kumakatawan sa IOC sa bansa, problema rin ito ang pondo para sa mga manlalaro. Makahanap kayo ng paraan para makilala at makadaupang palad. Sabi ni Vice President Binay sa akin, sabi niya, tatawag daw siya ng meeting ng mga prospective sponsors. Sabi ko, sige, tumawag ka, bumuo ka ng isang pondo. No? Then kami naman, sports, we will now give you our program. Those that you want to support, you support. Bago pa man pumasok sa POC si Peping, hilig na raw niya ang sports. Si Peping nang nag-iisang Pinoy na nakapasok sa kanilang college basketball varsity team sa Holy Cross College sa Massachusetts, USA. Pero pagdating ko rito, napasok ako sa bowling, junior bowling, no? And I started that. The Asian Youth Bowling Championship is my creation. The International Youth Bowling Championship up to now carries my trophy. So pagdating ng bowling, napasok ko sa golf, no?
Pagkatapos ng golf, napasok sa equestrian dahil kay Mikey. Ang impluwensya ni Piping sa mga anak sa sports ay isa lang patunay na kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Halos lahat ng anak ni Piping may sari-sariling sports. Si Ate Lia bowling, si Ate Pen, wala. Siya lang yung hindi nag-national team. Tapos si Maymay football, si China futsal. I think yung style niya talaga sa pagdisiplina sa amin, nilagay niya rin doon. Matapos man ang POC Hour ni Peping Cojuangco, ang pagtaguyod ng sports sa bansa ay isa pa ring malaking hamon sa pamunuan nito ngayon at sa hinaharap.